Blessed morning, everyone. Let's come to the Lord in prayer. Let's all be silent before we study the Word of God. Let us try to listen to what the Lord will say sa bawat isa po sa atin. Let's make use of this time to bring our concerns to the Lord. Masyadong heavy ang buhay, ang dinadala ang puso, kalagayan ngayon, sitwasyon. Please stand up. Without saying any word, please stand up and say, Lord, I need your help. So we can pray for you. If you are here today, mga kapatid, kung nandito kayo and you want to represent someone na hindi makapunta dito because of the situation, just be that person na sasabihin, I'm representing that person kasi hindi niya nakaya. Kailangan kong tumayo ngayon para panalangin siya. Please stand up. Panginoon, hindi po kami sanay na umamin that we are in need. Hindi po kami hinubog para aminin, Panginoon, na may mga kulang sa amin, may mga bagay na hindi namin kayang dalhin on our own. We want to project power. We want to show that we are in control. And yet your people here, Lord, are standing. Dito sila, Panginoon, tumatayo, Panginoon, and saying, the only thing that we can do is to bow down and ask for your help. Maybe it's a relationship problem sa loob ng bahay, Panginoon. It's an enmity that has been there, Lord, for many years already. And now it's manifesting. Maabot na kung saan-saan, Panginoon, mga problema sa relationship. Lord, remind us that you are the Prince of Peace. And we want your children to live in peace under the Lordship of Jesus. Maybe that heaviness ngayon, Panginoon, is because of illness, sakit, Panginoon, na hindi gumagaling, tagal lang dinaramdam. Father, send us your blessing of healing and restoration. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng kalakasan, Lord. Kagalingan, kaayusan ng pangangatawan, excellent health, in the name of Jesus.
Lord, kung ito ay problemang pinansyal, we Filipinos, Lord, we know this problem mula nang kami pinanganak. But Lord, your word tells us every details ng buhay namin, Panginoon, that even the most insignificant bird of all will fall to the ground without our Heavenly Father noticing, Lord, what's happening. So today we express, Lord, our confidence sa inyo, Panginoon. You are the one who supply our needs, Lord. Our God knows what we need. So Father, send us your abundant supply, Panginoon. Children are transitioning, Panginoon, magbabakasyon, may mga payments na kailangan bayaran, Panginoon. Lord, we bow down to you, Lord. We will not look at the promises of the politicians, Panginoon. They have so much money, Panginoon, flooding the streets, Lord, of the Philippines because it's election season. Let your children, Father, hanapin kayo, Panginoon, at sa iyo lang umasa. Lord, ang iba nakatayo kasi may maraming mga worries sa kanilang mga isip. Maraming mga gumugulo sa kanila, Panginoon. Mental health, Lord, is an issue. Emotional na sitwasyon nila ngayon, Panginoon, we do not know, Lord. But you know everything that is happening, Panginoon. And yet, others are standing kasi may mga naalala silang mga kaibigan, mahal sa buhay, makakilala, Panginoon, in pain, suffering right now, in the midst, Lord, of trouble. Lord, thank you for these people who are brave enough to say, ito yung aming kayang gawin na alam naming hindi kami mabibigo. To stand and to pray, to intercede sa iba. Father, bless your church. Panginoon, sa mga nakatayo ngayon, Lord, whisper your love, Panginoon, your assurance, your comfort, your courage, your hope, peace, joy in their hearts. And those who are sitting, Lord, kasi gusto man nilang tumayo, they cannot do it anymore. Bless them, Lord. Speak tenderly to their hearts. Father, we pray for our nation. Bless our nation, Lord. We long for righteous governance, righteous leaders, holy leaders, Lord, na may takot sa inyo. Father, hindi ho kami nawawalan ng pag-asa sa aming panalangin. Samahan niyo po kami, lalo po sa aming pag-aaral na yung salita, palayain niyo kami, Panginoon, sa kung anumang mga bumibihag sa aming mga puso, na mamarinig namin kayo, Panginoon. So, umaga pong ito. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, mga kapatid. God bless you. Let's allow others to settle down. Pakibati na lang po niyo yung mga katabi. No, baka hindi niyo pa sila kilala. Introduce yourself. No? Say, thank you for being with me. Yan. Good morning again, mga kapatid. At tayo po ay nasa pangalawang mensahe ng ating pong inumpisahang series last Sunday sa Book of Esther. And sabi ko nga, yung Book of Esther is very unique in a sense na nasa Bible siya, and yet the word God, the name God, the personal name na God, Lord, ay hindi ho nabanggit doon kasama ng Song of Solomon. So, pero makikita natin na nandun ang Diyos. Kaya nga ang tawag natin dito sa ating series ay God on the sidelines. No, minsan ba na sa buhay natin, parang hindi na-highlight ang Diyos. Or sabihin na lang natin, diretsuin na natin, no? Sa bansa natin ngayon, parang hindi na-highlight talaga ang Diyos sa mga nangyayari ngayon. No? Sa ating political landscape, no? Parang talagang tayong inabandon na ng Diyos, sa totoo lang. Pero nandyan ang Diyos. Kaya siguro, very timely na ito yung ating pinag-uusapan na ang Diyos, kahit nasa sideline, kumikilos siya. Mapansin mo siya o hindi, nandyan ang Diyos.
continue yung kanyang pagkilos at paggalaw sa ating mundo at sa ating mga personal na buhay. So, today, our our message is entitled, Old Game, New Players. Bakit ganito? Tingnan natin. Imbestigahan muna natin ilang karagdagan dito, no, sa mga information about this book, personalities and timeline, para lang ma-refresh tayo. Lagi kong inuulit-ulit ito whenever I preach about na Old Testament kasi kailangan yung malaman yung mga timelines, mga mahalagang mga bagay. Now, King Ahasuerus, yung bida dito, pangunahing king dito, or Xerxes the First. Ahasuerus is his Persian name. Xerxes is the Greek name. No? It was his army that fought against Greek Spartans in 480 BC at the Battle of Thermopylae. Ngayon, kung talagang nakalimutan niyo yung mga history lessons ninyo at talaga namang hindi rin naman kayo nakikinig sa mga teachers ng history dahil napaka-boring na subject niyan, lalo kung 2:00 ng hapon, di ba? Panoorin nyo na lang yung 300. Yan na yon. Okay? It was King Ahasuerus or Xerxes who fought against King Leonidas of Sparta. So siya yun. Yun yun. Yun yung pangyayaring yun. No? In 480 BC. Now, balikan natin. Atras tayo ng konti pa. 586. Lagi nyo itong narinig sa akin. BC, the fall of Jerusalem. It was during the time that Nebuchadnezzar of Babylon conquered Jerusalem, dinala sina Daniel at some other people as exile doon sa Babylon. 586. Ano pa? Pagkalipas ng halos 40-50 years, no? Babylon was defeated by the Persians. Now, ang mga Persians, mas benevolent po sila kaysa sa mga Babylonians. So they allow coexistence, no? Religion, parang hindi sakop. Parang hindi nila subject itong mga taong ito. Now, in 538 BC, at wag ho kayo malilito, pababa ang bilang noon bago pinanganak si Jesus. So 586 hanggang 538, nung lumabas si Cyrus, yung Persian Empire, he issued a decree na, kung sino yung gustong umuwi, umuwi na. If you are from Egypt, if you are from kung saan mang mga bansa ng sakop, you can go home. You may go home. Ang iba namang mga Hudyo na yumaman na doon sa Babylon, hindi na umuwi. Uwi ka ng Israel, mag-umpisa ka na naman sa wala. Diba? Milyonaryo ka na dito, pagdating mo doon, titinda ka pa ng lugaw uli. Dito na, hindi na umuwi. Now, 516 BC, temple in Jerusalem was rebuilt. Pero hindi maganda. No? Umuwi doon yung iba, tried to rebuild the temple. Yun yun. Now, 479 hanggang 473. Pwede niyo pakiayos yung aking mic? No? Medyo masakit sa tenga. Events of Esther. Okay? Ito yung mga pangyayari kay Esther. 479 hanggang 473. Yung pinag-uusapan natin ngayon. BC. Now, 458. After Esther, mga 20 years, Ezra. Yung book of Ezra, si Ezra, the rabbi, arrived in Jerusalem. Dala niyo yung ibang mga Hudyo. Mag-resettle sila doon sa Jerusalem. And then 445 BC, Nehemiah, the famous Nehemiah, rebuilt the walls. He initiated na ayusin, i-repair yung wall. So nauna doon yung inayos yung temple, but the wall was in ruins. So Nehemiah did the work. So yan po yung ilang mga timeline na kailangan nating tandaan whenever we study the Bible. Kasi napakahalaga po ng mga yan para na sa isip natin yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Ito pala yon.
Ito yung mga timeline na nangyari. So ngayon, mga kapatid, we'll focus our attention sa dalawang virtually unknown individuals. Siguro ngayon nyo lang sila maririnig sa tanang buhay ninyo. Pangalan ay si Mordecai at saka si Haman. Significant po yung kanilang story kasi unfinished business po ito nung kanilang mga ninuno. Investigating their lives will tell you paano yung plano ng Diyos at ang kanyang kalooban must happen. Nakakatakot ito Akala ninyo nakakalimot ang Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. Kung kalooban ng Diyos yan at plano ng Diyos yan, mangyayari yan. Regardless of time, regardless of place, and people involved. In other words, pag may pinagawa si Lord ngayon at hindi mo ginawa, 500 years later, mangyayari pa rin yun. Katulad dito pinag-uusapan natin ngayon. Biktima, yung mga salinlahi. Sabi ko nga kanina, Haman at Mordecai, nalagay sila sa harap ng kwentong ito kasi mayroong unfinished business yung kanilang mga ninuno. Panahon na ngayon to settle everything. Be mindful of God's specific instructions. By carefully fulfilling them in the spirit of utmost submission. Kung anong pinapagawa ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid, sinasabi ko nga, kung kalooban niya ng Diyos at pinapagawa sa iyo ng Diyos, siya mananalo. Hahaba lang yung proseso kung susuwayin mo siya. Kaya gawin na natin yan. Because your obedience or disobedience will have immense impact, malalim na impact sa buhay ng ibang tao. Most likely, sa iyong mga ninuno. Salinlahi. Kaya ang tanong sa atin ngayon, na ba nakaupo kayo dyan, pag-isipan ninyo mabuti ito, will you choose today to bless the next generation by acting in obedience to God? Of course, it's a general statement. Kahit saan naman, maririnig nyo ito. But today, listen to this. Mas pipiliin mo ba ngayon na pakinggan at sundin ang Diyos? And in doing so, you are cognizant that ginagawa ko to bless the next generation. As a church, as leaders of this church, ano yung ating iniisip for the next generation? Your disobedience or your obedience to God, mayroon ho yung napakalalim na implication sa buhay ng mga susunod na salinlahi. I mentioned last Sunday that Esther, lumabas siya sa isang very unusual na pangyayari. Kaya nga sabi natin, kahit hindi mo gaanong nahalata, nandun ang Diyos. Diba? Kasi nag-inarte lang si Queen Vashti, nagalit yung king, naghanap ng kapalit niya, si Esther napili. Isa sa mga napili. And then eventually, siya na lang yung nag-iisang napili. Na para bang, sabi ko nga kanina, parang absent ang Diyos. But if you will investigate, read, study this book, sasabihin mo, God is silently working and intervening in people's affairs. Kahit doon sa highly secularized and idolatrous societies like Susa. I remember I met someone, a scholar from the United States. He's a Vietnamese refugee, tapos nagpunta sa Amerika. And now he's one of the professors sa isang sikat na university. And I was talking to him, sabi niya, Pastor Sol, would you believe that I met God in Berkeley? University of California, Berkeley, sabi niya, of all the places. Bastion niya ng mga atheist, agnostic, lahat na lang ng pwede mong isipin, but I met God there. Parang ganito rin. Isang highly idolatrous
secularized na society, God was there. It reminds us today. There's no amount of AI, kung ano man yan, that would replace God sa buhay ng mga tao. In what way can we see God working towards the fulfillment of His long-standing promise of salvation to His people, living as exiles? Pwede bang palitan niya ng mic ko na didistract talaga ako? Ano na lang, kahit yung hawakan ko na lang. Thank you. Tingnan natin tong dalawang pangapangalan na to. Haman and Mordecai. Victims of painful consequences of disobedience. Tingnan natin yung kanilang mga profile. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simi na anak naman ni Kis. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebukadnezar. Yung tinutukoy, hindi siya, kundi yung lolo niya. No? Si Simi, yun yung mga dinala mula sa Jerusalem. Kasama ni Haring Jeconias ng Judah. That's in Esther chapter 2. Now, in chapter 3, ito naman yung profile ng isang tao. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamadata, isang Agagita. So, naka-underline. Ginawa niya itong punong ministro. So, ano talaga ito? Ano yung Agagita? Bakit natin siya pinag-uusapan? So, balik pa tayo sa Exodus. Tingnan natin to. Nang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Alright. So, Amalekites. Isa pang verse para mapagdugtong-dugtong natin to. Sinalakay ni na Saul. Hindi ako yan. Ang mga Amalekita. Okay? Kadugtong-dugtong na. Amalekites. Sila yung binabanggit doon sa Rephidim na nagpahirap ng gusto sa mga tao ng Diyos, sa bayan ng Diyos, nung paalis sila ng Egypt. Sila yung mga hindi pumayag na makidaan sila doon sa kanilang kalsada. Sworn enemy po silang dalawa. Israelites and the Amalekites, talaga magpapatayan yan. Hanggang dyan sa eksenang yan. Sabi dyan, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Ang profile kanina, Agagita. So nakikita nyo na to? Mayroong undeniable connection mga kapatid. Si King Saul at si Mordecai. At the implications of his disobedience ni King Saul, yung kanyang actions ay mayroong malalim na kinalaman sa buhay ngayon ng kanyang mga salinlahi. Basahin natin. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki. Siya ay si Kish. Yan. Na anak ni Abiel at apo ni Zeror. Mula sa sambayanan ni Bekorat, again mga kapatid, no, in-invite ko kayo, yung mga mag-aanak dyan, naghanap kayo ng mga pangalan. Dami sa Bible. Bekorat. Asaan ka ni Afia? Si Kish, ang ama ni Saul, na siya namang pinakamakisig, ayan ako yan, at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Now, let's try to, tingnan natin sa isang screen. Nandiyan ba yan? Yung mga, yan. Ang sabi dito, ito yung profile ni Mordecai. I'm trying to trace yung
connection ni Mordecai kay King Saul. No? Noon may isang Hudyo na nakatira sa Susa, siya si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Okay. Yung mga pangalan siya ay anak ni Jair at apo ni Semi na anak naman ni Kish. Okay. Yun yung profile niya. 500, 600 years ago, ito yung profile ng kanyang ninuno. Sa lipi ni Benjamin. Pareho sila ng family tree. Ay may isang mayamang lalaki, siya ay si Kish, na anak ni Abiel at apo ni Seror at sambahayan ni Becorat, etc. etc. Si Kish ang ama ni Saul, ni San. Yeah, anyway, you see the connection? Direct descendant po ni King Saul, si Mordecai. Ang utos ni Lord kay King Saul, ubusin mo yan dahil dadalhin kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni King Saul, hindi niya ginawa. Tingnan natin, ang connection naman ng isa. Sa kabilang screen, tingnan natin. Yan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman, na anak ni Hamedata, isang Agagita. Okay? Ginawa niya itong punong ministro. Listen. Chapter 15 ng 1 Samuel, sinalakay ni na Saul ang mga Amalekita. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. You see that? Si Agag, dahil hindi pinatay, nagkaanak pa at naging Haman, si Haman papatay sa saling lahi ni King Saul. You see that? And we're talking about exactly 572 years of history. Buhay pa hanggang ngayon ang issue. I'm trying to establish, mga kapatid, dito na sabi ko kanina, di ba? Regardless of time, regardless of place, regardless of people involved, masusunod pa rin ang kalooban ng Diyos. So, anong nangyari? Dahil hindi sinunod ni King Saul, ang utos ni Yahweh, ito nangyari. Number 1, mayroong intense rivalry and contradiction in mindset and actions. Tingnan nyo ang rivalry nilang dalawa. Si Mordecai at saka si Haman. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman, na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ginawa niya itong prime minister. So ano ba yung nangyari? Yung previous chapter 2, yung end ng chapter 2, ito po yung nagkaroon ng assassination plot si King Xerxes na nalaman ni Mordecai. Sinabi ni Mordecai kay Esther, at sinabi ni Esther kay King Ahasuerus, at hindi ho nangyari yung assassination. Naligtas yung hari. Pero tingnan nyo ito, ang na-promote si Haman. Ang nag-save sa kanya, si Mordecai. Kita nyo yung rivalry? Kita nyo yung mga bunga pa ng mga disobedience dito, mga kapatid? Magsasuffer yung next generation because of our disobedience. Again, 572 years na to. It was Mordecai who saved the king from assassination plot, but Haman got the promotion instead. Ang mga nagtatrabaho dyan, nakaka-relate kayo dito, di ba? Anong sabi nung kanta ng mga Filipino folk song? Ako ang nagtanim, nag-ani, nagbayo at nagsaing. Pero, iba ang kumain. Parang ganito yun. Ikaw yung nag-save sa king, yung kaaway mo ang na-promote. Nakaka-relate ba kayo dito? Yung pang excited ka na kasi ang ganda ng performance mo. And then somebody else got promoted. Meow, 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 meow. Di ba? This is just the beginning of their rivalry. Yung kanilang bitter temperament sa isa't isa, intensified.
Hanggang sa dumating yan sa punto that Haman desired to kill Mordecai and the whole Jewish communities in the kingdom. Isang pagkakamali ng kanyang ninuno. Sabi ni Lord, kayo ang malakas ngayon. You have my approval. King Saul, you kill them. Because someday they will kill you. He did not. Ngayon, si Haman ang makapangyarihan. Papatayin yung kanyang mga salinlahi. Again, 572 years. Number 2. Makita natin dito, simplicity versus self-indulgence. Ang tawag, all throughout the book, ang tawag kay Mordecai ay the Jew. Yun lang, ang kanyang title, the Jew. Ang Hudyo versus the Prime Minister. Paano ka naman lalaban dyan, kapatid? Noon may isang Hudyo. Yun lang talaga yung title niya, na nakatira sa Susa. Tingnan natin si Haman, kung gaano siya karangya. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay niya sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Ididugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari ng maganda siya ng handaan. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. See that? The phrase, the Jew. Lagi mong mababasa yan sa buong book of Esther. He was a simple man, always taking the lowest of places. At kahit nung pinarangalan siya ng hari, ipinarada siya sa buong bayan. Pagkatapos niya ang ipinarada, bumalik na naman siya doon sa pintuan ng bayan at naupo. Contrast that to Haman, a proud person always bragging about his status and power. So, ganun na lang ba tayo? Doormat na lang ba talaga tayo? Hindi naman. Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. The people of God don't refuse reasonable promotions. Hindi natin tinatanggihan yon. Kung tama naman, di ba? Para lang meow. But promotions never go to their heads. They remain humble and simple. You can be very successful and wealthy and remain a genuine disciple of Christ. People of God thoroughly understand that life, at lahat ng meaning and purpose ng buhay is all about yung nandun tayo sa sentro ng kalooban ng ating Panginoon. Tinrabaho mo, nagtapat ka, honest ka, righteous ka, and then somebody got promoted. Storyang to. Tanong is this, how strong is your personal spiritual foundation? Nalagpasan yun ni Mordecai kasi kontento na siya sa pagiging just the Jew. Ano? Basta alam ko, nasa sentro ako ng kalooban ng Diyos. So ito yung mga rivalry and contradictions nilang dalawa, mga kapatid, na minana nila dahil lang hindi sumunod yung kanilang mga ninuno, lalo sa part ni Mordecai. Pangatlo, yung kanilang mga misyon sa buhay. Tingnan natin. Si Haman, he was bent on destroying lives. Uubusin talaga, lilipulin. Si Mordecai naman, ang kanyang misyon sa buhay is mag-alaga at magligtas ng buhay. Si Mordecai may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. You see that? Pinsan niya, ulilang lubos, siya nagpalaki. Yung kanyang mission is to protect life. Protect somebody else's life. To save life. Ang pangalan niya ay Esther or Hadassah naman sa Hebrew. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampo na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. Yan po yung profile ni Mordecai. Ang mga nanay dito, para bang minsan, may conversations with some of you, hindi lahat, at kahit sa mga labas, minsan, nadidepress sila sa pag-iisip na, Pastor, ito lang ako housewife lang po ako. Wala po akong trabaho. Anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Hindi trabaho.
No? Mag-alaga, magpalaki. Hindi ba noble yan? Look at Mordecai. Pinsan niya, inampun niya, siya nagpalaki. Hindi ba noble yan? Hindi ba napakagandang ministry yan? Na dito sa Pilipinas, may mga nanay na nagpumiling manatili sa bahay para maalagaan yung kanilang mga anak. Mas kailangan natin nga yan, mga ganyan sa ating kapanahunan ngayon. So, tingnan natin to. Dugtong natin. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo, naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sino man nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigan, naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan. Nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Pinadala sa pamamagitan ng mga sugo, ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na nag-uutos. Ito kasi yung context niyan. Naging Prime Minister si Haman at sabi niya, King, meron isang grupo dyan ng mga tao na hindi sumusunod sa atin. Ubusin natin. So sabi ng King, hindi niya man alam na makalahin ni Esther. Sige, patayin mo. Ito yun. So, nag-intervene dito si Mordecai. Sabi yan, na nag-utos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito, mayroon pang timeline to, sa 13 araw ng 12 buwan. 1 taon ang palugit, mga kapatid. Kasi nga naman, di ba, in-establish natin, India to Sudan. Ganun kalayo. Eh, di ba ito yung utos ni Lord kay King Saul? Ngayon, sila yung nabaliktad ang sitwasyon because of King Saul's disobedience. 572 years later, hinahabol pa rin sila ng multo ni King Saul. Ito, nang malaman ni Haman na Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni King Xerxes. Haman, nag-alaga ng pinsang babae. Itong taong si Mordecai, si Haman naman, walang ginawa kundi patay-patay. Can you imagine the consequences of King Saul's disobedience? Hinahabol na ba kayo ng multo nyo ngayon? Dahil lang meron kang hindi sinunod kay Lord. Saul was instructed by God to annihilate the Amalekites. He didn't. Sabi ni Lord, lipulin mo yan kasi gagawin kayong alipin yan. Dadalhin kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi niya ginawa yon. Now, a descendant of Amalek, Haman, is seeking to annihilate the Jews. Kapatid, ayaw mong mangyari ito sa iyo, di ba? Ayaw mong mangyari itong eksenang ito sa personal na buhay mo at ayaw mo rin mangyari ito sa church. Be mindful, mga kapatid. Kasi ang katotohanan, there are those who seek to destroy Christians and the church. May mga taong ang misyon nila ay sirain yung buhay ng mga Kristiyano at sirain ang iglesia. Sometimes they are very aggressive and violent. Wala tayo niyan, sa ibang bansa meron. But most of the time, subtle and benign. But the purpose and intentions are all the same. Palaganapin ang kasamaan sa mundong ito at sirain ang iglesia. With your obedience or disobedience, you are free to choose now to either bless or abandon the next generation to vultures and lions of spiritual life. Nasa atin yan. Nasa atin actually ang mga leaders ngayon. Anong sinasabi ngayon ng Diyos sa'yo? Sa ating mga salinlahi, pag tinignan mong natutulog yung mga anak mo, yung mga apo mo, ano bang mamanahin yan? Ganito ba? Na someday sila ang hahanapin, silang papatayin? Or we will choose to obey God now? Ito maganda naman. God's promotion versus self-inflicted disaster.
So, Haman was determined to implement his plan. Buti na lang ang layo. Kaya aabuti ng 1 taon bago ma-disseminate yung information na pinapayagan ng king na sa 13th day of the 12th month, papatayin lahat ng Hudyo. So, just think about this. Kung kaya silang patayin in one day, ibig sabihin, minority talaga sila, di ba? Kahit nakakalat sila, minority sila. Naka-schedule yun, mga kapatid. Walang makakapagpigil sa kanya. First, he wanted to kill Mordecai. Kasi lang hindi sumasaludo sa kanya si Mordecai, nainis siya. So, ang ginawa niya, nagpagawa po siya ng 23 meters na taas ng bitayan para makita ng lahat kung paano bibitayin si Mordecai. And then the mass killing of the Jews will take place sa 13th day of the 12th month. So itong eksena dyan. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Ganon siya ka-powerful. No? Prime Minister siya. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Itong handaan na to, next pa to. Ha? Huwag kayong gano'ng ma-excite. Hindi rin naman kayo invited dyan. No? Kaya next na natin to pag-usapan ng mga handaan na to. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga yunuko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai pagkatapos napawi ang galit ng hari. Meow, 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 meow. Di ba? Ikaw yung nagpagawa, ikaw ang binitay. Sinabi ng detalye niyan sa mga susunod. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Kinuha ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, sinakay sa kabayo at nilibot sa buong lungsod. Habang sinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Uulitin po natin itong eksenang ito, mga kapatid, sa mga susunod. Pinopromote ng Diyos kung sinong gusto niyang ipromote. At binabagsak ng Diyos kung sino ang gusto niyang ibagsak. Paano natapos ang kwento ni Haman? Paggawa siya ng bitayan, siya ang binitay. Meow, 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 meow. No? Si Mordecai na nag-alaga lang ng pinsan niyang ulila at siya lang nagsabing, yung king may assassination plot against him. Sabihan mo siya, magbantay siya. And then yung kanyang mga kalahi na ang papatayin, siya din yung nag-intervene, siya yung nagluksa, siya yung nag-fasting for them. Talagang nabuhay siya para sa iba. Parang nabuhay talaga siya para iligtas yung buhay ng iba. So anong ginawa ng Lord sa kanya? Well, of course, pinarada nga siya sa buong city ng Susa, pero ito pa. Dito natapos yung kwento ni Mordecai. Si Mordecai, the Jew. Ayan, isang Hudyo. Hindi nagbago yung kanyang title. The Jew pa rin siya. Ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Sino yung kanyang dating kanang kamay? Si Haman o si Mordecai na ngayon. Siya ay mahal na mahal at ginagalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Promotion ng Diyos dumarating sa tamang panahon. Do not coerce, do not manipulate. Inahanda yan ng Panginoon. Pero mag-umpisa ka muna doon, mag-alaga ka muna ng orphan. Parang ganon. No? Or hindi ko alam kung anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon ngayon. Be faithful. Because promotion belongs to God. Meron po isang kwento. Ang pamagat po nito ay multi-generational legacies. 2 tao, imbestigahan natin ngayon. Ito po ay nasa internet, kung gusto po ninyong i-validate. Ito po ay well-known among preachers. Jonathan Edwards,
isa pong sikat na pastor at theologian, philosopher, versus a certain person, ang pangalan ay si Max. Tingnan natin to. Jonathan Edwards, ito yung kanyang profile. Was a Puritan preacher in the 17th centuries. Matagal na. Ilang taon na ito? Mga 400 years na. No? Ito yung kanyang profile. He attended Yale at the age of 13. Hindi siguro kami nalalayo eh. No? Hindi kami nalalayo. Pakibalik mo muna. Attended Yale at the age of 13. And later went on to become the president of Princeton College noon. University ngayon. Princeton University. And then, anong nangyari? He married his wife, Sarah, and they were blessed with, ito hindi ko na kaya to, 11 children, hanggang 3 lang ako. Kayo ba? Ano pa? Every night, when Mr. Edwards was home, he would spend an hour conversing with his family and then praying a blessing over each child. So gabi-gabi pinapanalangin niya yung kanyang mga anak. Silang mag-asawa. No? Sabi ni Lily Hans, habang natutulog. Jonathan and his wife Sarah passed on a great godly legacy to their 11 children. Imagine, 11 na magkakapatid. Na-raise nila ng gusto. Ito yung profile ngayon. Ito yung mga kasunod. Okay? So what happens sa kanyang mga descendants 150 years pagkatapos niyang mamatay? Jonathan Edwards. Number 1. Sa kanyang salinlahi, may lumabas na isang US Vice President. Mayroong isang dean of a law school. Mayroong dean of a medical school. Mayroong 3 US senators. Mayroong 3 state governors. May 3 mayors. Sa salinlahi niya ito, 13 college presidents, 30 judges, 60 doctors, 65 professors, 75 military officers. Ano pa? 80 public office holders. Iba-iba no? sa federal state. 100 lawyers. 100 clergymen, mga pastors. And 285 college graduates. Lahi ni Jonathan Edwards. Isang matinong tao, mapanalanginin, inihanda yung kanyang next generation. Tingnan natin si Max. Dahil si Max ay napakasama ng kanyang buhay, hindi sumusunod sa Panginoon. Ito po ay pinag-aralan noong 1877 ng isang sociologist na si Richard Dugdale. Magkasabay po silang nabuhay, si Max at saka si Jonathan. Silang dalawa, magkasabay po sila, contemporaries po sila. So ito yung nangyari sa salinlahi ni Max. Ito lang naman yung kanyang profile. 7, sa kanyang salinlahi, mamamatay tao. Nalungkot din, di ba? Nakakatawa pero nakakalungkot din. 60 ang mga tulisan. Tignan mo ang katabi mo. Hindi yan. Ito nakakalungkot, no? 190 ang mga prostitutes. 150 yung na-convict pa sa iba't ibang crimes. 310 ang mga pulubi sa kanyang lahi. 440 alcoholics. Alcoholics, addict na yon sa alcohol. Of the 1,200 descendants that were studied, 300 died prematurely. Maaring nagsaksakan, nabaril, kung ano man. Ito yung kanyang lahi. Mga kapatid, namili tayo ngayon. Kasi hindi umaalis yung kalooban ng Diyos. Hindi mo gagawin yan ngayon, mamanahin yan ng susunod na salinlahi. Mapunta tayo sa istoryang ito, na kung hindi nag-intervene ang Diyos, mauubos sila in one day. Pupunta natin si Jonathan Edwards. Hindi naman siya perfect. Marami ding comments against him. No? Pag nag-aaral kayo ng theology, you will know na marami din siyang palpak sa buhay. Maraming mga theology na lumalabas ngayon because of him. Pero ganun pa man, he served the Lord faithfully.
And look at how he blessed the next generation. Sa conclusion natin mga kapatid, ilang mga bagay. Number one, life of disobedience has unimaginable consequences. Halimbawa na lang, huwag na tayong lumayo. Disobedient tayo kay Lord, dahil hindi tayo nag-pray, at hindi natin nilapit kay Lord yung pagboto ninyo sa May 10, ay 12 pala. O 6 years na naman yon ng salot sa atin. Tumanggap ka ng pera, 6 years mong babatayin yung salot na yon. Ganun lang siya kasimple. Yun yung pinakasimple. Masaklap kung maging katulad ka ni Mordecai tsaka ni Haman. Number 2, God's people are living under constant threats from people like Haman. Huwag kang magkakamali dyan. Target tayo ng lahat. Number 3, God is working. And He uses people like Mordecai and Esther to fulfill His promises of saving His people. Kumikilos ang Diyos, kahit akala mo hindi, maaaring ikaw ang ginagamit ng Panginoon ngayon. Kapitbahay mo, kapatid mo, dali natin sa Panginoon. Parang si Mordecai at si Esther. Panghuli, every day, he will have to make a choice to be like Mordecai, who enhances life, or to be like Haman, who seeks to destroy life. Gusto mo medyo contemporary, Jonathan or Max? Mamili ka. Pero mas magandang piliin na natin nasa sentro tayo ng kalooban ng Diyos. Awit 112, 1-3. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang. At taos pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi, ibig sabihin po niyan, generation, next generation, magiging dakila. Pati maangkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Sabi natin sa English, sabi diyan, praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Hangad ko sa inyo mga kapatid, maranasan ninyo hanggang sa mga susunod na salinlahi ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating taos-pusong pagsunod sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pang lahat ay tumaya. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to
me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love. Hold me close, let your love surround me and bring me near, draw me to your side. And as I wait, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close and hold me close. Let your love surround me and bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your Let's pray. Father, let your love flow to us and through us. Maramdaman, Panginoon, ang society ng mga communities kung saan kami na merong Diyos na nagmamahal sa sangkatauhan. Dismiss us now, Lord, with your love and mercy and your peace. May the Lord bless you with your brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, awitan po natin ang ating Panginoon. Give our praises to the Lord. Let's sing the song. I lay my life down at your feet. It's you're the only
for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi.